Eh, wala akong problema kung mauna ang anino bago dun sa object. No? Dahil ito ay nabag sa law of nature, wala akong problema dun. Because there are many instances in the Bible that are contrary to the laws of nature. Sino bang nagbigay ng laws of nature niya? Di ba ang Diyos din? Imposible bang lumabag ang Biblia, ang Diyos sa law of nature? Meron, maraming mga example tayo mababasa sa Biblia, no? Na sumalungat ang mga pangyayari sa tinatawag na law of nature. No? Number 1, na nilagay ko dyan, virgin birth of Jesus. No? Kung paano mangyayaring mabubuntis sa babae walang gumalaw sa kanya. No? Paano may papaliwanag ng law of nature yan? Ha? Okay, virgin, magbubuntis. Number 2, the sun stood still at Gibeon. Basahin niyo po yung list ng kasaysayan na yan. Paano natin may papaliwanag ng law of nature yung mga bagay na yan? Number 3, Red Sea parted. So, sa panahon ni Moises, nung sila ay iligtas ng Diyos mula sa Egypt, nahati yung Red Sea sa gitna para makadaan sila. Paano natin ito ipapaliwanag using science or law of nature? Kasi kapangyarihan ng Diyos ito, isa itong mga himala. Water split, dry path appears. Fluid dynamics and gravity. Number 4, Jesus walks on water. Imposible po yan. Paano natin papaliwanag ng law of nature yan? Yan yung mga example ng mga pangyayari sa Biblia that violates the law of nature. Acts heads floats sa 2 Kings. 3 men unharmed in the furnace. Yan po yung panahon ni Daniel. Sinunog yung 3 kaibigan ni Daniel. Sa pag-utos ni Hari Nebuchadnezzar. Anong nangyari? Hindi sila nasunog. Paano po natin ipapaliwanag ng laws of nature yun? Lazarus raised from the dead. Ayan. Posible. Ay, posible po yan. Mabuhay yung tao. Ito yung mga... Ito pa. Water turned into wine. Napag-aralan natin, di ba, mayroong process para maging alak ang hatas ng ubas. Tapos yung tubig magiging wine. How could you explain that? Multiplication of loaves and fish. 3 loaves and 5 fishes. If I'm not mistaken. Napagkasa sa 5,000 tao. Ano ipapaliwanag ng laws of nature yan? Shadow moves backward from Hezekiah's dial. Yan, basahin niyo yung mga history yung binigay natin. So, ito pa po. Yung Hebrews chapter 9 verse 15. And for this cause, He is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgression that were under the First Testament. Yung palang nagligtas doon sa mga taong nasa ilalim ng unang tipan. Sabihin, yung mga nabuhay sa nakaraan. Sila pala kinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon Jesus. Ano pong ibig sabihin nito? The redemptive death of Lord Jesus Christ had a retroactive effect. Saving those who were under the Old Testament. Yung palang epekto ng pagkamatay ng redemptive death of our Lord Jesus Christ took effect doon sa mga taong nabuhay sa nakaraan. Pati sila sakop ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Niligtas din sila. Doon sa mga taong nabuhay ng nakaraan, mga nanampalataya sa Diyos, niligtas din sila. Tinubos din sila ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Ano po yung sumunod na mababasa natin, no? They which are called might
receive the promise of eternal inheritance. No? So, Christ's death also has a prospective effect for the church. No? Enabling believers to receive the promised eternal inheritance. No? Yun namang mga taong sasampalataya. No? Tulad natin na tayo ay iglesia. No? Sabi, which are called. No? Kaya kung pag-aaralan natin yung church, ecclesia, no? The call-out body, yung mga tinawag, no? Which are called, might receive the promise of eternal inheritance. Naintindihan niyo po yung cover ng pagkamatay ng Panginoong Hesus? No? Yung mga tao nasa ilalim ng mga unang tekpan at doon sa mga tao. Pagbubuhay sa mga inaarap. No? So, bilang panghuling talata na lang po, ano? Basahin po natin ulit yung una nating talatang binasa. Sa 1 Peter chapter 1, verse 19. But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest. Kailan po nag-manifest ito? Basahin mo nga po. In these last days or weeks. Noon po sa approximately, anong taon yun? AD 33 or AD 30? Nung ibinako ang ating Panginoon Jesus. Dito nag-manifest. No? Yung plano ng Diyos, yung kanyang foreordained na mamamatay yung kanyang bugtong na anak para sa atin. Mga kapatid. So, siguro po sa susunod pong mga pagtalakay, maaari po natin pag-aralan naman yung tungkol naman sa iglesia. Tayo ba'y resulta lamang? Tanong eh. Hindi ba alam ng Diyos na magkakaroon ng iglesia? Tayo ba hindi kasama sa plano ng Diyos? Hindi ba tayo for knowledge ng Diyos magkakaroon ng iglesia? Tayo ba hindi kasama sa kanyang plano? Pag-aaralan po natin yan. Tsaka yung tungkol sa book of life. Sa susunod natin kapapaliwan. Sana po ay may tayong naibahaging aral. Makapagpapalakas ng ating pananampalataya sa ating Panginoon at sa ating Panginoon sa Kristo. So maraming salamat po sa inyong mga pakikinig. Magandang umaga po sa inyo lahat.